Ito Hi, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Hey, good morning, good afternoon. As they say, today is Sunday, February 22, Kong Hipa Choy. Yan. Ito Hi, sir. naman po si Butch Bartolome at meron tayong isang kaibigan. Nako, ang dami niyang experience. Alam niyo ba ang experience niya? Nako, ewan, mahirap na nga i-preempt. So ngayon, let me introduce to you Mr. Darren Go, Mr. Hello. Darren, Kong Hipa Hi. Choy. Hi, Sir Butch. Kong Hei Pachoy. First Sunday Yes. of Year of the Horse. Year of the Horse, di ba? Year of the Horse. Ano ba ang Year of the Horse? More or less. Hindi ko alam, mukhang kailangan natin tumakbo mabilis to grab So, opportunities faster. yeah, you have to run opportunities. But Darren, introduce yourself to our Manila Times viewers. Who is Darren? Okay. So, my name is Darren Go and I'm a graduate of psychology in De La Salle University. Ano na po ako? ID 94. Tito na po ako, tito. And I'm a business owner. I started my career. Unang naging business ko officially was a water station. That was 1998 after graduation. But prior to graduation, Sir Butch, ito baka magulat ka at malaglag ka sa silya mo. Because during my college years, dahil nga medyo hirap yung business ng parents ko, then I had to earn my allowance. So I had to be a reliever sa isang gym dito sa may Philippine Women's University. That's where I go kasi to exercise. Nawala yung aerobics instructor, Sir Butch. Imagine mo na ano nangyari. Ano nangyari? So, naging reliever ako doon and sinabi lang sa akin nung wellness director doon na pwede ka ba dahil alas 7 hindi makakarating si Mang Leo. Sabi yung Mang Leo is sick. Pwede ka bang maging reliever? Ikaw magturo. During that time, Taibo. Alam mo yung Taibo dati. Wala pang Zumba nun eh. So I had to take sige, umuo ko. Ang bayad, 800 per class. Oh, okay. So pwede na yon. During that time, 1996, 800, okay na yan for an allowance. Tapos, kala ko isang beses lang. Hindi pa gumaling si Mang Leo at everyday na ako nagtuturo. Twice. Hapon meron pa akong class. So that was 1,600. Pero nilunok ko na lahat ng kahihiyan. Siyempre, di ba? Pero kailangan ko, I had to survive. I had to finish my college. I had to buy books. Dati, libro pa. Sir Butch, wala na tayong internet. Oo. Yeah. Meron nun. Pero I mean, you have to buy books. You have to go to the library. Kailangan ko mag-survive. Pangkain. Mahal ng pagkain sa school. And siyempre, kailangan tumulong sa bahay. So yun, kaya sa tingin ko doon na nag-umpisa yung entrepreneurial kumbaga kahit na medyo nakakahiya, 'di ba? So tinanggap natin because our focus was to survive and there were a lot of lessons na tinuro sa akin ng mga pagkakataon na yan. Kung where I am now, Sir Butch. So you establish your foundation, no? Without knowing it and being humble at that. Kinagat mo kasi survival, di ba? Survival talaga. Survival talaga, Sir Butch. And siguro, imbis na ikukwento ko muna yung after college. Before college, meron pa akong experience doon na I think nag-mold din sa akin. We used to have a lumber sa may JP Rizal, Makati. Ang nasa likod was San Miguel Village and Bel Air. So, okay, I'm very familiar with that.
Yeah, Okay, malapit sa munisipyo ng Makati. And during yeah. that time, as a Chinese, only child, every Saturday, summer, wala akong pwedeng ibang puntahan kundi magbantay ng tindahan. Typical Chinese, bawal maglaro, bawal pumunta sa barkada, magbantay ka ng tindahan. Matuto ka, siyempre lumber yon, walang aircon, mainit, madumi. Pero Yeah, I have yeah, to yeah. follow my parents. I have to, alam na natin, di tayo pwedeng sumuway sa magulang natin. Yeah, values yan eh. Oh, yeah. Yes, so during that time, sabi ko, wala naman ako sweldo dito. Ano ako sweldo? Pero gusto ko kumita. Hindi mo ako pwede mangupit. In other words, kukupita mo yung family business mo. Naku eh, that's Hindi ako medyo... nagsusukli ng pera, Sir Butch. Ako Ah, nagsusukli ng pera, pwede ako mangupit. yeah, but Pero syempre, hindi ko siya ginawa. And then I had one cousin ng cousin ko, second cousin ko, who is into the computer business. Yung nag-assemble siya ng mga computers. yung mga desktop pa yon, di ba? Yung Desktop mga, pa noon, oo, yes. oo. PC. Binebenta yan sa mga offices, sa mga bahay, sa ganyan. So during that time, sabi ko, ano kaya? Umorder ako sa kanya at ibenta ko sa mga kakilala ko. So gumawa ako nag-layout lang ako ng isang brochure. Naalala ko pa, kulay dilaw yung brochure ko. Parang nagpa-risograph ako. And then, one afternoon, nagpasama ako dun sa um, isang helper namin. Sabi ko, samahan mo ako, punta tayo sa San Miguel Village. Tapos, dinala ko yung flyers. Nag-door-to-door na ako para mag-offer ng computers. And may mga nabenta ako dun, Sir Butch. And ang ganda ng income ko no. Nabebenta ko yung isang set, naalala ko pa, 78,888. Ang puhunan ko lang doon, nasa mga 30,000. Sir Butch, during that time, high school, early high school, kumikita ka ng ganyan, sobrang happy na. Ano nangyari sa hardware? Nagkalit ang tatay mo dahil nawala ka na. No. 1996, Sir Bush, naalala mo, Asian Financial Crisis. Yes, oo. Doon kami nadali. So nagkaroon kami ng financial difficulties during that time, and my dad had to close the business nung mga year 2000. Medyo na-drag pa eh. And then that's why 1998, hindi na ako tumulong sa business kasi sabi ng mom ko, out ka na, hanap ka na ng ibang gagawin because medyo hirap tayo sa finances. So we opened the water station with a church friend. Siya yung nag-mentor sa akin. Small share lang ako, Sir Butch, pero ako industrial partner. I'm thankful na rin sa Lord na pinagkatiwala din niya sa akin yung business. And first time ko talaga nag-business officially. And water station, during that time, lagi nawawalan ng tubig. Nag-open kami sa Makati sa may Vito Cruz Extension. Kung alam mo yun, San Antonio Village. Yeah. Doon, nag-open kami doon. 100 pesos pa per 5 gallon, Sir Butch, ang refill. Oo, mura pa yun. Mahal pa doon. Ang mahal ng presyo noon, 100. So, ano yun? 21 stage. Alam mo kasi ng mga water station, dami nilang sinasabi. Ito yung Sir Butch, halos lahat kasi reverse osmosis. Yun yung sinasabi mo, 21 stage, 28 stage. Meron kaming mineral sa tubig. Alkaline yung tubig namin. Yung alkaline. Yes. Wala pa. Ang alkaline lang noon na mabibili mo, napakamahal. Mga 250 pesos siguro ang alkaline doon or ano. So lahat ng distilled, lahat ng reverse osmosis, lahat yan zero mineral, acidic sa katawan. So inaral namin yung business and yun yung naging bala namin para makapagbenta kami sa mga corporate accounts. Deliver every week, 5 bottles, 10 bottles, nagpapayaram kami ng dispenser. Yun ang ginagawa namin. And talagang kahit mas mahal, hindi price war yung value ang binebenta namin. So, pero nagkaroon ka ng unique selling proposition. Yes. Diba? I mean, in other words, you set yourself apart from all the rest, right? Exactly. Yun talaga, unique selling proposition. Tapos, isa pang tinuro ng partner ko sa akin, every afternoon, kasi nag-work siya sa isang real estate company,
So, nagbebenta sila ng condominium. Bago siya umuwi, dumaan siya sa store. Meron siyang dalang yellow pages. Commercial and Teka, Yellow industrial. Pages, baka hindi na makarelate yung ating viewers, ha? I mean, Pero yun, dinala niya, yun ba yun yung telephone directory? telephone Yan. directory. Oo, kasi mukhang antique na ata telephone directory Oo. ngayon, Darren, eh. Yes. Okay. Nilapag niya sa lamesa. Sabi ko, ano to? Anong gagawin natin dito? Sabi niya, tawagan mo every day from A to Z. Tawagan Wow. mo, may fax machine pa nun. Send fax, proposal, and then client visit, ganyan. So, tinuturo niya sa akin yung natututunan niya siguro sa selling condominiums. Correct. Listing. So ako, syempre, first ko na business, wala akong ibang pwedeng gawin kundi makinig sa kanya. So siya yung nag-mentor sa akin. So nakinig lang ako. So I think importante yun na you have to listen. To listen, yes. Kasi nga, mas senior siya sa akin eh. Mas marami siyang experience in terms of selling, in terms of business. Mm-hmm. So nakinig lang ako. So yun lang, every day, make the calls, look for the purchaser, look for the restaurant owner, look for kung sino man yung decision maker, tinuturo niya yun. So tawag, send fax. Hanggang sa every day nagde-deliver na kami ng 200 to 250 bottles. Wow. Establishments, bahay, businesses. And minsan walang driver. Ako nagda-drive. Why? Minsan wala nagbubuhat, ikaw rin nagbubuhat. Totoo. Minsan talagang kailangan mo iakyat from ground floor to fourth floor. Dalawang pote, pawis na pawis ka, basang-basa ka. Minsan nalalaglag ko pa yung tubig, napapagalitan ka kasi nagbasa yung hallway nung apartment. Mapapagalitan ka ng guard, ng janitor. Pero ganun talaga eh. Pero siguro ang isang doon, bakit hindi ako nagdalawang isip gawin yun? Kasi pwede naman sabihin, hindi tayo magde-deliver, walang driver. Hintayin natin pumasok yung driver. Pero nakikita ko sa dad ko kasi yun eh. Pag walang driver, siya nagda-drive ng truck. Siya nagde-deliver. Mm-hmm. It was very normal sa akin. Nakikita ko yung dad ko na walang arte-arte. Alam niyo naman, Sir Butch, yung truck dati, power steering. Okay? Ayo, yung malaki. Oo, yeah. Aircon, six-wheeler, yung mga elf. Walang aircon. Power steering. Power steering. Mainit. Mahirap, di ba? Tapos pagbuhat din siya ng kahoy. Minsan nagtitis-tis siya ng kahoy, nagtataba siya ng kahoy. Wala akong naririnig na complain. But basically, Darren, ang nakikita mo yun, because of your exposure from your parents, like your dad, doon nagtanim ng root, no, ng values sa iyo. Kasi kung hindi ka naka-expose sa ganon, or probably the wrong environment, Darren, na wala tayong driver, so close the store. Siguro ganon din ang magiging pananaw mo, right? So tingin ko, Sir Butch, ganon nga mangyayari. Ano na lang siguro talagang minsan talagang yung mga previous experiences, past experiences, minsan masalimuot or medyo sad. Pero bit-bit mo pala yun eh. Bit-bit mo yun para sa mga susunod future endeavors, ma-apply mo yung mga principles na yun. Yung foundation, yung na-build na foundation, mahirap tanggal sa sistema natin. So, I guess that's one thing na important talaga na kailangan din natin maituro sa next generation, even to my kids. No, kinukwento ko talaga yan at sinasabi ko talaga sa kanila yung mga pinagdadaanan ko. Oo nga, pero alam mo, maganda ngayon kasi the children or the generation nowadays can view, for example, the video, whatever you did. But pero nung araw, siguro, I don't know if you have pictures or it's always a matter of verbal, no, storytelling, right? And also how you saw firsthand, di ba? Yung tatay mo, di ba? Yung gano'n. From selling computers door to door to building his first real business, paano nga ba nagsimula ang entrepreneurial journey ni Darren? Alamin natin sa pagpapatuloy.
Ayan. Ito Thank you, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.